Okay, so ngayon naman tuturo ko sa inyo yung paggawa ng mushroom. So, ang ituturo ko ngayon ay yung pag-culture ng oyster mushroom. So ito po yung oyster mushroom. No, puti siya. Ito po yung ngayon popular na sa Pilipinas na mushroom. So ah, pang ano pa lang ito, pang second day pa lang. Wala nung lumabas, pangalawang araw pa lang. So bukas, third day, pwede nang harvestin ito, malalaki na ito. Ito naman, ito yung pangatlong araw na, no? Pangatlong araw na siya ngayon. At itong bag na to, mahigit 3 buwan na itong bag na to. So naglalabas ito ng mushroom every 2 weeks, no, for more than 3 months. So ito pang third day na ito. So pwede itong harvestin dahil ano na siya, malaki na, no? So ipapaliwanag ko po sa inyo yung step by step na process kung paano ang pag-prepare ng mushroom bags. So una, kasi kailangan natin ng binhi, ano. So ito po ay binhi ng oyster mushroom. So dalawa pong klase ang binhi, meron nakabote, meron namang naka-plastic. So ang ginagawa po namin ay naka-plastic para po sa mga umu-orderan sa probinsya. Wala pong problema dahil yung mga nakabote, hindi tinatanggap ng mga courier dahil nababasag daw. So pero ito naka-plastic, ito po ay walang problema sa shipment. So ang isa pong bag na ganito, nakakagawa po siya ng 20 to 25 bags ng mushroom, no? So yun po kung gaano karami ang pwede niyang i-produce. So kung ito po, kung nakabili po kayo nito, kung hindi nyo po naubos, lagay nyo lang po sa ref. Hindi po ito basta-basta nasisira. So explain ko sa inyo yung process. So of course, yung basic na materialis ng mushroom ay yung kusot. So dust kung tawagin. So ang ratio ay 78% ang kusot. Ang kusot po ay dalawang klase. Merong kusot ng sawdust ng kahoy, meron namang sa cucumber. In our experience, sa cucumber po, kukunti lang po ang lumalabas na mushroom. Ito sa wood, sawdust, mas marami po ang lumalabas. Kaya mas advisable po na gamitin yung sawdust po ng lumber, ng wood. Okay, so pangalawa po ay itong darak, no? So darak, rice bran kung tawagin. Ang darak po, mayroong dalawang klase. Mayroong class A, class B. Yung class A po, yun po yung pino. Yung class B naman yung magaspang. Ang ginagamit po natin dito yung pinong klase. Ano? So, yun po. Ang kanyang ratio po ay 20%. Depende po sa gamit yung sawdust, ano? Kung halimbawa, pinong-pino yung sawdust, or yun po ay medyo luma na, matagal na siya, madali siyang mapenetrate ng mycelium. So, pwede nyo pong i-reduce yung amount ng darak. Pwede po kayo maglagay ng 15%, 10%. Pwede po. So, pero kung bago pa po yung sawdust na ginagamit ninyo, it is advisable na gumamit po kayo ng ang ihalo niyo po ay 20%. Okay? Ang pangatlong materyales ay ang asukal, no? So ang asukal po, pwede pong any kind of sugar. Kaya lang ang kadalasan po ginagamit yung puti or yung was sugar. Dahil po siya, pag in-spread mo, madali mo makita kung may mga area na hindi mo nalagyan ng sugar.
Ah, ang last po, pang-apat, ito po yung apog. No? So, ito, saan po ito nabibili? Ito po ay nabibili po sa mga palengke. No? Maghanap lang po kayo ng nagbebenta ng nganga, no? Dahon o bunga. Kasi ano yon, magkabarkada po itong apog at saka yung nganga, no? Yung bunga. So, yun po. Dalawang klase po ang apog or lime, industrial at saka agricultural. Ang ginagamit po natin ay agricultural lime. Okay. So, iyan po natin, paano po siya hahaluin? Ito po ay ano lang, for demonstration purpose lang. Ito nandito. So, papakita ko lang po sa inyo kung paano po siya hahaluin. So, pag naghalo po kayo, of course, ito na yung inyong materials, lalo na yung inyong kusot, ay tuyo. No? So, kailangan na yung ratio eksakto. So, ulitin ko, 78% ang sawdust, and then 20% yung darak, 1% yung apog, 1% yung sugar. No? So, ang gagawin nyo po ay kailangan po kasi yung pantay, equal po yung paghahalo ng materials. Kung hindi, mayroon kasing effect yan doon sa pagtubo ng mushroom. So, kung gagawa po kayo, hindi naman ganito karami. Of course, gagawa kayo yung marami, mga isang sako. So, pwede nyo i-spread yan, ganito. Tapos, para po kayo naghalo ng semento. No? So, limbawa, una, itong darak. 20% example, so i-spread nyo po equally, pantay po yung pag-distribute ng darak, para pag hinalo nyo po, mas sigurado natin na lahat ng materialis mayroong darak, okay, so 20% and then 1% na asukal, sugar, so ganun din po, spread nyo rin po. At last, yung pong apog, no? Okay. So, and then ang susunod po, haluin nyo na po. So, gumamit po kayo ng pala para po kayo naghalo ng semento. Yan. So, wag niyo pong continuous lang po yung paghalo ninyo hanggang naging pantay na po yung kulay ng substrate or materials. Yan. So, kung nahalo na lahat, pantay na, nagdagan mo na ngayon ng tubig. So, ang paglagay ng tubig po, napaka-importante po na proseso kasi maaaring usually po dito po kayo papalpak kung hindi nyo po masyadong alam yung principle. Kaya explain ko sa inyo. Yung tubig po o moisture, yun po ang pinaka-basic material kung saan mag-thrive po yung mushroom. So, kaya kung yung mga puno, makikita natin pag yung puno namatay at after mga 3-4 months, tinutubuan niya ng kabote. No? So, gaano ba karami ang tubig na nandyan sa puno na yan? Yan po ay 70%. Kasi po, pag umuulan, sinasalo po ng puno, i-release po yung tubig na sobra. So, ang naiiwan po dun sa puno is 70%. So, yun po yung environment na pwede pong mag-thrive ang mushroom. Kung mas
matuyo doon, mamamatay na po siya. Kung basa naman, mas basa doon, mamamatay, hindi po, mabubulok yung binhi. So, 65 to 70% ang ideal moisture ng materials kung saan mabubuhay ang mushroom. No? Ngayon, yung percentage na yan, hindi yan siya tinitimbang o tinatakal. Yan po ay tansyahan. Kaya ito po yung pinaka-sekreto dito. Ito po yung pinaka-crucial. Dahil ang magkaiba-iba po ang contents kasi ng moisture ng sawdust. Kaya dapat alam po ninyo kung paano po paano po gagawin ang 65 to 70% ng moisture sa materials. So, ang gagawin niyo po, lagyan ng tubig. Ganito. Then, haluin niyo po. Yan. Tapos, magdakot po kayo ng tama niyo pong mapisil. No? And then, pisilin niyo ng gusto. So, kamukha niyan, mayroon pong tumutulo ng konti. Yan po ay sobra po yan sa 70%. Hindi po pwede. So, ang gawin niyo po, tutuloy niyo pa yung pong paghalo. Dagdagan niyo ng konting sawdust. Materials na tuyo. Yan. So, ulitin ninyo, pisil uli, yung pisil na pisil, wala nang tumulo. So, ibig sabihin, maaaring umabot siya ng, hindi na siya lumagpas ng 70%. Pero, pag binitawan ko ito at nag-crack, kulang naman siya sa tubig. So, dapat, pag pinisil mo, hindi siya tutulo, at pag binitawan mo, hindi naman siya naghiwa-hiwalay. No? So, ito, binitawan ko ngayon. Yan. So, pag sinishake mo, buo siya. So, yun po ang tamang moisture. 65 to 70%. Okay? So, ito po ang una na pinaka-importante po. Okay? So, yan. So, tuloy-tuloy po yung halo. At para masigurado po, itong yun ang nahalo na na tama na po yung moisture, itabi nyo. Yan. Okay. Tapos, dagdag po kayo ng tubig uli. Of course, pag gawa nyo ito, mass production, marami-rami naman. So, depende sa materialis na, dami ng materialis na gawin nyo. Yan. So, try. Okay. So, hindi na siya tumulo. Pag binitawan, hindi na siya naghiwa-hiwalay. Yan. Separate uli. So, same procedure po. Tuloy-tuloy lang ang procedure hanggang maubos yung materials. Okay? So, at pagkatapos niyan, assuming na ito po lahat ay lagyan na siya ng 65 to 70% na tubig. Yan. Ang susunod po ay decomposition. So, paano po ang decomposition process? Bakit po kailangan na i-decompose? Kasi nga po, ang mushroom, tutubo lang yan siya doon sa mga nabubulok na puno. No? So, halimbawa, yung puno, namatay yung puno, after 3 to 4 months, nabubulok siya, tinutubuan siya ng kabuti. So, ibig sabihin, itong sawdust na to,
kailangan pabulukin natin. Pero hindi na tayo kailangan maghintay pa ng 3 to 4 months. Within 5 days, pwede itong mabulok siya through yung decomposition procedure. So, ang gagawin po natin, takpan po natin siya ng plastic. No? Una, iyan muna natin siya. Gawin muna natin siyang parang pyramid. Parang mayon volcano. Yan. Pagkatapos po, takpan natin ng plastic. Yan. So, ano ang purpose po? Bakit tatakpan siya ng plastic? Ang purpose po niya para siya uminit. At bakit transparent ng plastic ang ginagamit? Ang purpose po niyan para makikita natin na nagkakaroon siya ng moisture sa loob. Ano? So, pag nagkakaroon siya ng moisture, uminit siya, ang ibig sabihin, tama po yung inyong proseso ng paggawa. Ngayon, pag hindi po siya uminit, huwag nyo na pong ituloy. Kasi ibig sabihin po, hindi po siya na-decompose. Sasayang lang po yung effort ninyo. So, kailangan, iinit siya. On the second day, makikita mo, umiinit na siya. So, ito nga, tatakpan nyo ng plastic, tapos lagyan naman ng mga bato-bato sa gilid. Ano? Or pampabigat sa gilid. Wag naman saradong-sarado. Kasi pag isarado mo yan, hindi na papasok yung hangin. Hindi na po nag-generate ng gas sa loob. Hindi na po ito umiinit. So, tamang-tama lang po na mayroon po malusutan yung hangin. So, on the second day, tingnan nyo po. Pag siya po ay nagkakaroon ng moisture at uminit, tama po yung iyong procedure. So, ang susunod po niyan, alisan nyo po ng takip. Alisan nyo po ng plastic. At pagkatapos, ihiwalayin nyo po yung bandang sa ibabaw. No? Kasi, kung i-cut, kung slice nyo po itong tumpok ng materials, makikita ninyo, yung bandang ilalim, light yung kulay. Yung bandang ibabaw, dark yung kulay. No? So, naging light yung kulay dahil po sa init. No? Natuyo po siya. So, ang gagawin po natin, alisin yung yung bandang ibabaw na materyales, no? Alisin yung dark color, yung bandang ibabaw. Approximately mga 2 to 3 inches kung ang gagawin niyo po ay mga 50 kilos, no? So basta ang titingnan niyo lang po, yung dark color, alisin niyo po. Kasi yun po yung hindi pa naluto. Hindi siya masyadong mainit. No? Yan. Pag nakita niyo po, yun na yung ilalim, yun na pong light color, yun na po yung naluto. So, yun na po ipatong yung sa ibabaw. Yan, lagay yung sa ibabaw. So, yung dating nasa ibabaw, nasa ilalim na siya. Yun namang dating sa ilalim, nasa ibabaw na. Kaya sabi ng mga participants ko na ako ay nag-training para daw gulong ng palad. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. So ganoon po talaga. Kasi po pag yung nasa ibabaw po na hindi pa luto, ilagay mo sa ilalim, yun na po ang iinit. So maging pantay po yung pagkaluto ng materyales. So ulitin ko, after 3 days, baligtarin nyo na po yung materials. No? And then, takpan uli. For another 2 days. No? So, ang ibig sabihin, ang buong time period po ng decomposition ay 5 araw. 5 days. No? So, yan. Takpan mo uli. At, yun nga, the same pa rin, no? Parang kung gumawa ng pyramid. Parang gumawa ng volcano. No? Tapos, takpan mo siya for another
2 days, no? So, on the 5th day, alisin nyo na po yung takip. Yan. So, yan. Makita nyo po, of course, mainit yan siya. Pero mapansin nyo, yung kulay niya, parehas na. Yung bandang ilalim at saka yung bandang ibabaw. So, ang next procedure po ay spread nyo po. No? Kung ano yan, of course, gagawa kayo, hindi naman ganito karami, mga isang sako. So, yan, spread din nyo. Gamitin ng pala. So, ano yan, makaamoy po kayo ng parang amoy ng bulok, basura. So sumisingaw siya, of course, dahil mainit. So, after mga 1 to 2 hours, wala na po yung singaw, wala na po yung init. No? So, pwede ninyo na po siyang i-bagging. Bagging na po ang susunod na procedure. So, ano po ang materials na kinakailangan para sa bagging? So, kailangan po natin ng plastic. Anong klaseng plastic? PP plastic. No? Ang size ay 6 by 12. No? So, mag-ingat po kayo tungkol sa plastic. Ito, kasi ang plastic, dalawang klase. Bibili natin sa palengke. Mayroong PP, mayroong PE. PP, polypropylene, yun po yung pangmainit. Paano niyo po malaman? Pag kinrampol niyo po, tumutunog siya. Whereas yung PE po, polyethylene, yun po yung malambot. Yun po yung ginagamit pang ice water. No? So, natutunaw po yun. So, C2H ang ginagamit niyo po ay PP dahil i-steam ito. Otherwise, pag PE yung plastic, matutunaw. So, dapat PP po ang plastic na gamitin natin. At ang makapal siya dapat. Ang kanyang kapal ay 0.03. No? Kasi in the process, pag nilagyan mo siya ng materialis, baka nabubutas. Madali siya makontaminate. No? So, 0.03 ang kapal. 6 by 12 inches by 0.03 ang kapal. Okay? So, bakit ganun yung size? Bakit hindi pwedeng malaki? Kasi marami namang iba-ibang sizes ng plastic sa palengke. Yung kasi po, it has something to do with yung utilization ng materials. Halimbawa, ito, kung titingnan ninyo, itong bag na to, kung mapansin ninyo, itong dito banda, black na, dark na kulay. So, itong puti na natitira sa dulo, ito po yung natitirang mushroom na hindi pa nailabas. So, ito po ay 6 by 12 na bag. So, binawasan po lang dito sa bata sa dulo, doon sa kanyang cup. So, naging mga around 10 yung haba. So, ito po yung na pwede pong bumiyahe yung mycelium papunta dito sa dulo. No? Kasi kung mahaba na po yung plastic na gamitin ninyo, hindi na po kayang lumabas. No? So, ito lang po yung pupwede para hindi masayang po yung materials. No? Or else, pwede nyo pong butas-butasan ito. Pag binutasan nyo sa gilid, lalabas yung mushroom. No? Pero ang problema po doon, madali siyang ma-dehydrate. Once na pinasok po ng hangin, madali siyang matuyo. No? Kaya it's advisable na dito na lang po lagi sa dulo lalabas yung mushroom para lagi mayroong moisture sa loob. Okay? So, balik tayo sa plastic. Itong diba, ito naka-flat ito. Flat yung ilalim. Kailangan flat ito para pwede siyang tumayo. Dahil pag nilagay natin yung binhi para mabilis yung baba ng binhi, by gravity. So, dapat gagawa ka ng bag na flat yung ilalim.
So, paano pag flat ng plastic? So, ang gagawin niyo po ay ito, sundutin nyo lang yung pinakadulo. Yan. Tapos, kabila naman. Yan, dapat magkasalubong lang po yung yung both corner, yung magkabilaang corner magsalubong po siya. Tapos lagyan po natin ng materyales. So, press. Okay. So, ayan. Flat na yung niya, yung likuran. Yan. So, pwede na siyang tumayo. And then, continue lang po yung yung procedure. Hanggang mapuno yung bag. So, tandaan nyo, the more na mas siksik yung bag, the more na mas tumatagal. Umabot siya ng mga 4 months. Pero kung hindi siya masyadong siksik yung paglalagay ng materyales, baka mga sa kalating buwan, 2 buwan lang, wala na siyang may lalabas na mushroom. Pero katulad nito, talagang siya, siksik yung pagkabaging niya. Kaya, siya, actually almost 4 months na ito. Lalabas pa rin siya ng mushroom na tuloy-tuloy every 2 weeks. So, kaya, po ka-importante na pag nag-bagging kayo, dapat siksik. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong materyales. Pwede mga bote or anything para masiksik siya ng gusto. So, anyway, ito for demonstration purpose, papakita ko lang sa inyo yung procedure, punuin natin. Okay, so ito na, puno na siya. So, susunod yan, lagyan nyo ng ring. So, itong ring na ito po ay gawa ng PVC pipe, yung tubo. So, ang size po niya, ang diameter niya ay 3/4 inch. Tapos lagayin nyo rin po ng around 3/4. So, yun po ang pinapasok natin dito sa ibabaw. Palusutin natin yung pinakadulo ng plastic. Yan. Okay. So, pagkatapos, ilagyan po natin ng cotton. So, bulak. So, pwede po kayong gumamit na bulak, either yung white or yung waste cotton kung tawagin. So, ito. Pero ang ginagamit namin ay itong waste cotton. Kasi itong puti na to na bili sa mga tindahan, kung computin niyo po yung cost, medyo mahal. Lumalabas ito, mga 800 to 900 per kilo. Pero itong waste cotton, nabibili ito sa Divisoria ng 60 lang per kilo. So, 800 against 60 pesos. Malaki po ang diferensya ng presyo. So, pag nag-mass production kayo, we advise na bumili po kayo ng waste cotton. So, ito po, i-plug nyo dito sa pinaka-ibabaw, dito sa butas ng ring ng pipe. Medyo masakit po ang pagkalagay. Para hindi po siya pasukin ng langgam.
So, yan. Ano ba ang purpose ng cotton? Ang purpose po ng cotton, dito po dumadalo yung oxygen. Kasi ito pong binhi na to, ito po ay buhay. Buhay po ito. Once na nawalan siya ng oxygen supply, namamatay siya. So kailangan mayroon pong daluyuan ng oxygen. So kaya kailangan po ng cotton, yung hindi siya totally nasarado. May madaanan po ng oxygen. And then papel. Ang sumunod po ay papel. Yan, sasara natin siya ng papel. Kahit anong papel po, mga newspaper, mga supot, wag lang po yung laminated para hindi siya masara, para makadaan po yung hangin. Then, rubber band. So, ano po ang purpose ng papel? Ang purpose po ng papel, ito po yung nag-minimize po ng uptake ng tubig. Kasi habang i-steam po natin ito, habang ini-steam, tumutulo-tulo po yung tubig. Kung wala pong papel, dadami po yung tubig dito sa ilalim. So, lalagpas na po ng 70% yung moisture niya. So, para po, hindi po susobrahan po yung moisture contents, kailangan po lagyan po natin ng papel. So, yun na po, ang bagging procedure. So, ang susunod po nito, ayun naman yung steaming procedure. Ang purpose po ng steaming, yung i-steam, para po mamatay yung bacteria na nandito sa loob ng materyales. Para paglalagay po natin itong fungus, hindi po kakainin na bacteria. No? Kasi fungus po itong spawn. So, kailangan po, wala pong bacteria itong materyales. So, kailangan siyang i-steam. So, ang steam po, depende po kung anong meron kayo na pwedeng gamitin. No? Basta ang importante lang po, huwag po siya na nakababad sa tubig. No? Dapat siya nakapatong lang. No? Steam lang po. No? So parang yung magluluto ng puto, steam lang. Or anything na pwede nyo magamit, kaldero o drum, basta lagyan nyo lang po ng patungan, hindi siya mababad sa tubig. So ang steaming time po ay not less than 3 hours. Dapat hindi po siya bumaba ng 3 oras. Mas maganda kung lalagpas pa. Up to mga 4 or 5 hours. Mas maganda para talagang lalong namamatay yung bakterya sa loob. Okay? So, ang pagbibilang po ninyo ng oras, once na nag-start na pong sumipol yung steam sa ibabaw ng inyong steamer, doon po kayo magbibilang ng 3 oras, not less than 3 hours. Okay? So, ayan, assuming na na-steam na ninyo, ang susunod na po na procedure ay yun na pong inoculation, kung tawagin, yung paglalagay ng binhi sa loob ng bag. So, after steaming po, approximately mga 4 or 5 hours, lalamig na po itong bag. No? So, pwede niyo na pong i-inoculate. Lagyan ng binhi. Huwag na huwag niyong lagyan ng binhi kung mainit pa yung bag. Mamamatay po yung binhi. Dapat malamig na siya. Ano bang procedure sa inoculation? Una, pag nag-inoculate po kayo, doon po nyo gagawin sa lugar na sarado. Hindi po sa open area. Kasi ang iniwasan po dito yung makontaminate. Kasi bubuksan itong bag na na-sterilize na, pag bubuksan nyo rin itong bag ng binhi na na-sterilize na, kung marami po yung kapaligiran, yung hangin, makukontaminate po ito. So, kailangan po lugar na hindi exposed sa hangin para hindi siya ma-contaminate. And then yung inyong working table,
dapat punasan niyo po ng alcohol. Alam naman natin ngayon, alam natin yung alcohol na 70% isopropyl. No? Dahil sa COVID, kabisado natin yung alcohol. So, yung pumapatay na bakterya. So, pupunasan po natin yung ating working table, pati yung ating kamay. Pupunasan natin. At pagkatapos, pwede natin po nating buksan yung bag. Ano? So, ulitin ko lang po, wag kayong gumamit ng mga anything na mag-produce ng hangin. Katulad ng electric fan, hindi po pwede yan. No, kasi baka pagbukas ninyo, papasukin ng contaminated na hangin yung loob at masisira, makontaminate yung inyong bag. So, bubuksan itong binhi, ano? Pero bago bubuksan 'yan, kailangan mo ng meron kang panglabas ng binhi, ano? So kailangan mo ng alambre. Ano? And then kailangan mo rin ng lampara. No? Then denatured alcohol. Wag yung lagyan ng gaas itong lampara dahil mausok 'yan. Hindi pwedeng usok ang lalabas diyan dito sa alambre. So, ang gagamitin niyo ay denatured alcohol. Pwede naman kayong kahit anong alambre, no? Basta medyo malaki lang, pitpitin niyo lang yung dulo para maging malapad siya. And then yan, pwede nyo nang buksan yung bag. So assuming ito ay na-sterilize na-steam na, tapos malamig na, pwede mo na ngayon siyang buksan. At with your table, napunasan na rin ng alcohol, pati yung kamay mo. So, buksan mo na itong na-sterilize na bag. No? Labas mo yung cotton. Yan. Tapos, buksan mo na rin itong binhi. Yan. So, bago mo pa ito ipalabas yung binhi dito sa bag, painitan mo muna. No? Ito sa lampara, may denatured alcohol. Ito, painitan mo muna itong alambre. No? Pagkatapos, pati na rin itong bibig nitong spawn bag. Kasi baka may mga bakterya dyan sa gilid. Kaya painitan mo rin. No? At kung nagawa mo na, pwede mo na ngayon isalin itong binhi. So, yan. Ilaglag mo rito sa loob yung binhi. Okay, ganyan. So, approximately 1 teaspoon ng laman ng isang bag. 1 teaspoon ang laman. So, itong isang bag na to, gawa ka ng 20 to 25 na floating bags. So, yan. Pagkatapos yan, itong alambre na to, nakuliting alambre, huwag mong ilagay kung saan-saan kasi ito yung pinapasok mo sa loob. So pag ilagay mo ito at aliw ka ba, pagpasok mo, contaminate itong binhi. So pagkatapos isara mo siya. Pag ginagawa mo to, huwag yung hayaan mo na matagal. Dapat pagbukas mo as much as possible, the fastest you can do, ang malagyan siya ng binhi para maiwasan yung mapasok siya ng contaminated na hangin. Tapos balik mo ngayon yung papel saka yung rubber band. Okay, so yun na po. Tapos na po yung trabaho in terms of process. So ilagay nyo lang po ito sa room temperature, no? Sa whichever. Kasi ito pa nasa pa siya,
incubation period kung tawagin. So, ang ano po, ideal temperature, yung room temperature lang po, nasa 28 degrees centigrade. So, uh, mapansin niyo po, yung lagay po natin na binhi, dahan-dahan pong bababa yan. No? Hanggang aabot sa pinakadulo, no? Na katulad na nito. No? Puputi na lahat hanggang sa pinakadulo niya. No? At kung pag-abot niya sa dulo, pumuti na siya, automatic po na tutulak po niya itong papel, no? Kusa pong lalabas yung mushroom. So kung mayroon ng lalabas na mga 3 to 4 bags, pwede niyo po siyang buksan para madali na ring lumabas yung iba. At by that time, pwede niyo na siyang i-horizontal. Itumba niyo na para pwede niyo nang diligan, no? So kamukha nito, kung nakita niyo yung bunga niyan nakaganon. Kasi ang posisyon nito nakaganyan siya. Horizontal, nakatumbang ganon. Ano? Kasi binubuhusan siya ng tubig. No? So pag nagdilig kayo, wag yung diligan yung yung pinaka-mushroom mismo. No? Kasi ayaw ng mushroom ng tubig na directly tatamaan siya ng tubig. Dito lang sa bag. Whatever, pwede yung yung tabo, pwede siyang basain. Wag lang basain yung mushroom kasi masisira siya. So kung tag-ulan po, siguro every 1 or 2 days, every 1 or 2 days, pwede ka magdilig ng isang beses. Pero kung medyo tag-init, pwedeng 2 o 3 beses sa isang araw. So ang importante, maintain niyo po yung mababang yung temperature doon sa inyong lugar na inyong pinaglalagyan. So yun po ang ang ideal ang ideal na temperature ng mushroom ay doon sa incubation period, gusto niya medyo mas malinsangan. Ganun po yung fungus. Pag nag-develop pa, gusto niya ng malinsangan. So nasa mga 28-29 degrees centigrade. Ngayon pag nagbunga na siya, gusto naman niya medyo malamig. So nasa mga 26 degrees. So pwede po kung ng thermometer, kung sa kwarto niyo manilagay, i-monitor ninyo na hindi tumaas yung temperature. Kung medyo tumaas, pwede ko po kayo magsaboy-saboy ng tubig para lalamig siya. Pero in our experience lately, ang pinakamagandang lugar po kung saan i-culture itong mushroom ay doon po sa mga mga area, mga malapit sa puno, tapos kinukuberan lang po siya ng mga tela. Kasi sa gabi malamig yung hamog, ng hangin, kaya mas maganda yung tubo ng mushroom. At importante po kasi yung yung mayroong oxygen, no? So kailangan yung inyong growing area ng mushroom, kailangan mayroon po kayong mga halaman. Kasi ang importante po sa mushroom, moisture at saka oxygen. So ito lang po yung pananim na opposite sa mga halaman. Ang halaman naglalabas ng oxygen, nilalanghap ng tao. Ang tao naglalabas ng carbon dioxide, naman ng sa mga halaman. So ang mushroom siya, para siyang tao. Naglalabas siya ng carbon dioxide, nag-i-intake siya ng oxygen. Kaya in that principle, kailangan meron po kayong mga puno around para maging maganda po yung inyong yung tubo ng inyong mushroom. And then doon po sa aftercare, pag-aalaga.
Kasi after ng process na tinuro ko sa inyo, puro harvest na lang gagawin mo eh. Mag-effort ka lang ng mga 6-7 days. The rest puro harvest na for 3 to 4 months. So importante, marunong po kayo mag-alaga ng mushroom bugs. No? So ang importante po na mukha nito, pag ito po, nakita nyo po ito, sarado pa, hindi pa siya binuksan. Kasi ano pa lang ito, magto 2 months pa lang. So, marami pa siyang ilalabas na mushroom. So, hindi mo na kailangan gupitin yung plastic. No? Pero kung mga mapansin nyo na humihina na yung labas ng mushroom, kailangan nyo na ng gupitin. No? So, kamukha nito, gupit na po yung gilid, pinutol yung gilid para pwede madaling lumabas ang mushroom. So, ngayon, ang dyan, naman siya sa dehydration. Kung mayroong malakas yung hangin, madali siyang matuyot. Kaya very important po na meron kayong ilalagay anything na makukuberan, at say mga sako or whatever, mga tela, ang babasain nyo para doon po siya kukuha ng lamig ng moisture. Kasi ang mushroom po, napaka-importante po sa kanya yung moisture. Pag ang humidity, mababa na po, manipis na po yung tubig sa hangin, hindi na po maganda ang mushroom. Dapat po, mga 50 pataas yung humidity para maganda yung tubo ng mushroom. So, and then wag po kayong mag-worry kung halimbawa mayroon kayong nakabili ka ng bags o gumawa kayo ng mushroom tapos hindi na lumabas, hindi po masisira yon, no? Kahit mga 2-3 months, ang importante po, pumuti po yung bag. Once na pumuti na yon, nandun na po, intact na po yung yung fungus sa loob. It will just come out anytime. Lalabas po yan, basta tamang-tama yung yung panahon. So, ang po dyan, pag hindi po lumabas, ibig sabihin, yung area na inyong pinaglalagyan, hindi maganda yung oxygen na level. Kaya pwede nyo pong ihanap na iba-ibang lugar kung saan siya conducive na pwedeng lumabas yung mushroom. Pero kung sabihin nyo na wala na, hindi na lumabas, masisira na, hindi po siya masisira. Once na ganito, pumuti na siya, pwede na siyang i-stock. No? At anytime, pag magkakaroon siya ng tamang moisture, lalabas po yung mushroom. So, pag na-ikat na nyo po ito, kung medyo bago pa, halimbawa, hindi na masyadong lumalabas. Kasi, ito po kasi, later on, mag-build up dito ng matigas dito sa sa pinaka bunganga ng pipe. So sundutin niyo ng alambre para hindi maharangan yung yung lumalabas na next generation. At kung pag na-ikat niyo na at medyo nanigas siya, hindi lumalabas yung mushroom, dapat kasi pag-cut ninyo after 1 week, meron namang 1 or 2 weeks, meron naman siyang pinheads na lumalabas. Dito, parang mga monggo. Pag hindi lumabas yan, pwede mong kuskusin yung yung tumigas. Pwede mong gamitan ng kutsara. Babaw lang, tanggalin mo lang yung mga tumitigas. Kasi yun po ang humaharang para hindi makalabas yung sumusunod na generation ng mushroom. No? And then, kung kayo po ay naglilipat ng mga bag, halimbawa, nag-transfer kayo ng bag, ingat lang po na hindi siya mabagsak o mag-crack. Dahil pag nag-crack po yan, meron po kasi itong ugat-ugat sa ilalim, may psyllium. Pag nag-crack yan, wala na po, hindi na po lalabas yung mushroom. Kaya see to it po na pag kayo,
tina-travel po ninyo yung bag o dililipat, dapat po dahan-dahan po unang paghawak para hindi siya mag-crack. So, ang mushroom po, pag hinarvest nyo, ano siya, 1-2 days, okay siya, display sa ano ba, o kung ilagay nyo sa ref, nasa mga 4 days, 1 week, okay lang, doon sa chiller, no? So, kung mayroon po kayong later on, mag-mass production kayo, commercial, hindi maiwasan, mayroong malaking production, tapos walang market, kailangan marunong din po kayo mag-process ng ng chicharon mushroom, no? So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano pag later on, kung paano ang paggawa ng chicharon mushroom. So, maganda po kasi itong na to, mag-culture ng mushroom, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Hindi mo na kailangang pumunta pa kung saan. Kahit sa bahay mo lang, pwede ka mag-process. At kakaroon ka ng extra income. At of course, for health, sariling consumption, maganda rin. So, nawa po ay meron tayo na kunting kaalaman. Kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo lang pong i-message para akin pong masagot. So, maraming salamat po sa inyong panunood at sa susunod muli. Ingat po. Maraming salamat.